Muli pong nanawagan si Senador Risa Ontiveros na chairman ng Senate Committee on Women, Children and Family Relation na nag-issue ng warrant of arrest laban kay Apollo Kibuloy. Ang panawagan niya, tanggalin na daw po ang mga lisensyadong baril ni Kibuloy dahil mapanganib na ito. Pakinggan po ninyo. Kibuloy is armed and dangerous. Buhay na buhay ang mga armadong sundalong handang magpakamatay para sa kanya. Pugante na si Kibuloy, kaya huwag nang mag-alangan ng PNP na mabawiin ang mga armas niya. Alam na ng lahat sa social media na may private army siya. Pero bakit parang nagbubulag-bulagan sila? The PNP should do better. I urge the new PNP Chief, Police General Romel Marbil, to step up. There could be a failure of intelligence if it's taking this long to locate the whereabouts of Kibuloy. 2 warrants of arrest na ang na-issue, pero hindi pa maaresto. Together with his private army, Kibuloy is a threat to peace and order in the country. Ayan o. Yan ang muli pong idinidiin ni Senador Ontiveros. At wala tayong magagawa. Senador po yan ng Republika ng Pilipinas at yan ang kanyang paniniwala. So una, yung nga pong pagkansila daw po ng di umano'y mga baril na pag-aari ni Apollo Kibuloy. Unang report ng PNP 11, pero makakaunti yun, baka mas marami pa ron. At sa akin pong personal na opinion, analysis tungkol dito, habang nagtatagal ang ganitong sitwasyon, patuloy na nakakapaghanda yan. Patuloy po na nadidevelop nila ang kailang mga plano para sa pagtago o hindi pagpapaaresto. Kasi ganyan po, alam naman yan ng ating mga law enforcement agency. Anumang grupo, organization, relihiyon man o hindi, pagka may warrant of arrest at tumatagal, patuloy na nakakapaghanda yan kung paano makaiwas o iwasan ang arrest order. Kaya ang kailangan dyan mabilis. Ang problema, mag-iisang buwan na eh. Di ba April 1 lumabas yung warrant of arrest sa Davao Regional Trial Court. Maliban dyan, nauna pa na ini-issue yung warrant ng Senado. Tapos nasundan pa ng warrant galing sa Pasig RTC. So yun eh. Pero malungkot, kahapon ay may kamakalwa, may sinasabi rin ng PNP at may mga dahilan kung sila dahilan na. Hindi daw ganun kadali. Nahanapin, makita si Kibuloy. Bakit? Ay nasa ng intelligence span at counterintelligence span. Nasa ng budget ng PNP, bakit hindi gamitin para sa paghahanap dito sa may mga warrant of arrest? Ito naman po ay hindi harassment eh. Ito po ay court order, pagpapatupad ng batas. Dahil ang court order ay susundin. Hindi pwedeng taguan yan. Hindi pwedeng hindi ipatupad yan. Kaya police at NBI, huwag na kayo magpalusot. Talagang mabagal kayo. Talagang may pagkukulang kayo. Kung ano yan, punuan po ninyo. Kaya nga sabi ni Senador Ontiveros, nanawagan na kay General Marbil, Romel Marbil, ang ating PNP chief, na umaksyon dito. Baka may problema sa Davao Police. Baka may problema sa Davao Region Police. Or NBI, Davao Region, NBI, na nakatalaga dyan. Pwede, asa inyo na yan, operational matter yan, kayo kung dapat dimiskarte. Diba? Ginagawa daw naman nilang paraan, pero hindi makita. Kasi nga, baka kulang sa diskarte at pamamaraan. Hindi ko alam kung anong pagkukulang dyan. So, kaya ngayon na sinasabing di umano, merong private army na sinasabi ni Ontiveros, base sa kanyang nakukuhang information, o di mo panganib yan, delikado yan. Habang tumatagal, nakakapaghanda yan. So, habang tumatagal ito, lalong nagiging problema ito ng mga otoridad. Kasi kung paano nila ipatupad yung warrant of arrest. Sexual abuse, at saka yung qualified trafficking, non-bailable offense. Pati yung mga accused niya na nag-bail dun sa Davao City, hanggang ngayon, hindi rin mahuli. Non-bailable offense nga po yung kailang kaso sa Pasig. So, pati yung mga nag-surrender noon, o lahat ng may mga kaso sa Pasig, hindi nahuhuli ng NBI at ng PNP. Yung isa doon, si Inteng, Canada, vice, barangay chairman ng Barangay Tamayo. Isipin mo, local government official yan. Hindi nyo makita. Barangay chairman, hindi nyo makita. Kasama yun sa mga may warrant of arrest. Ayan, so, well,
Hindi naman maididina yan kasi talagang elected chairman yan. Actually, napalit-palit lang silang magkapatid tapos yung pamangkin. Kaso wala na yung kapatid pamangkin, nasa Amerika na. Sabot na malayo na, malis na. So siya ang naiwan, siya yung nihalal dyan. O di ba? So barangay chairman, may warrant of arrest, hindi mahuli ng... So dapat ang maksun dyan ng DILG. Di ba? Mahina yata ito si Abalos talaga. Si Secretary Abalos, alam nyo, ito lang huwag kayong magagalit. Habang ang may mga warrant of arrest, hindi lang yung grupo ni Kibuloy, kung sino man po na may, tulad ng kay Bantag, tulad ng kay Tebes, habang hindi po nahuhuli yan, ang nasisira dito mga Pilipino at si Pangulong Marcos. Sabihin nyo, bakit dinamay ang Pangulo? Abay, natural, siya ho yung Pangulo Kung nahuhuli ng mga otoridad at naipatutupad ang mga batas, maganda ang pangalan ng Pilipinas, ang Pilipino at ng ating Pangulo sa international community. Lagi pong may epekto yan Although hindi ito kasalanan ng Pangulo. Kasalanan ito ng mabagal na mga pagpapatupad ng batas sa baba, ang pulis at NBI. Pero may epekto ito pang kalahatan. Ano man po ang kabagalan, kahinaan, kakulangan sa ating bayan, tayong mga Pilipino ang nasasaktan dyan at nasisira dyan. Siyempre kasama ang Pangulo. Kasi pag maganda ang nangyayari sa ating bansa, maganda rin ang ating imahe sa international community. Katulad ngayon, may magandang balita. Mahigit na raw 5 million ang mga turistang pumasok sa Pilipinas. O di ba ang gandang balita noon? Dahil maraming turistang nainganyo. Pag maraming turista, maraming pera, nakakatulong sa ekonomiya. Marami rin kapitalistang pumapasok. Magandang balita yan. Hindi lang sa Pilipino, kung hindi sa ating Pangulo. Tayo nga ang itinuturing na mangungunang magandang ekonomiya dito sa ASEAN. Ang Pilipinas daw, ang sinasabi ng mga foreign investor at ng mga international business analyst, ang laki ng chance ng Pilipinas. Nagiging problema lang tayo dahil nga may mga Pilipinong anti-Marcos, anti-government. Nakakasira pa. So kasama yung mga mabagal na implementation ng mga batas sa baba, ang nakakasira sa magandang imahe ng bansa, ng Pangulo at ng lahat ng Pilipino. Ano man ang nangyayari dito sa ating bayan, Pilipino ang nagdadala niyan. Kung positibo, kung maganda, tayo ang panalo. Pag negatibo, tayo rin ang apektado. Kaya kailangan tulong-tulong. Huwag niyong isipin itong mga ganitong mga balita ay pag-atake, hindi po. Constructive issue ito. Constructive criticism at higit sa lahat, issue na dapat ay i-improve para mawala ang negatibo. Huwag haluan. Kaso pag hinaluan ng mga sinasabing personal, yun ang kababawan ng iba Inuulit ko. Pag mayroong court order, dapat ipatupad. Ang court order, warrant of arrest, kahit kanino dapat irespeto yan. Pag hindi mo nirespeto ang court order at nilabanan mo ang korte, nilabanan mo ang ating mga batas, hindi mo nirespeto ang batas, ang dating sa taong bayan, guilty yan. Makakasira sa iyong pagkatao ang pagtatago at saka pag-iwas. Kasi yung warrant of arrest, hindi ka naman guilty dyan Kahit na sinong akusado dyan Inaakusahan pa lang kayo. Magkakaroon ng trial. Parte ng proseso yan. Doon pa lang sa proseso, hindi na ninyo nirerespeto. Paano naman, di ba? So, lahat ng may warrant of arrest, hindi pa yan guilty. Akusado pa lang, kaya dapat humarap. Walang dapat katakutan. Hindi ba?